Isang basura. Iyan ang tingin ni Nolan sa 7 taon naming pagsasama. Habang nakahain ng paborito niyang adobo, isang puting sobre ang inihagis niya sa mukha ko. Annulment papers, kasama ang kabit niyang nakangisi, tinapakan nila ang dangal ko sa harap ng sarili kong tahanan. Akala nila, mananatili akong anino. Pero hindi nila alam, sa bawat luhang pumatak, isang bagong Avery ang isinisilang. Sino nga ba ang tunay na mawawalan sa huli? Ang babaeng nagmahal ng tapat o ang lalaking itinapon ng gintong nasa kamay na niya? Masyado kang boring, Avery. Para kang kape na walang asukal, walang gatas, mapait at nakakasawa. Sawang-sawa na ako sa pagmumukha mong parang laging namatayan. Let's end this. Sign the annulment papers now. Ang mga salitang yon ay tila mga talim ng kutsilyo na humiwas sa katahimikan ng gabi. Bawat kataga ay puno ng puot, malamig, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, dahan-dahang ibinaba ni Avery ang hawak niyang karayom. Ang kanyang mga daliri na bahagyang nanginginig ay kasalukuyang tinatapos ang huling tahi ng pangalang Nolan sa isang mamahaling sutlang panyo, isang regalo na pinag-ipunan niya ng 6 na buwan para sa kanilang ika-7 anibersaryo ng kasal. Sa gitna ng hapagkainan, nakahanda ang paboritong beef caldereta ni Nolan. Ang usok nito ay mainit pa at ang bango ay humahalimuyak sa buong silid. Tanda ng 4 na oras na pagtitiyaga ni Avery sa kusina. Ngunit ang bango ng pag-ibig ay mabilis na hinaluan ng amoy ng pagtataksil. Isang makapal na sobrang puti ang inihagis ni Nolan sa ibabaw ng mesa. Dahilan upang tumalsik ang sarsa ng ulam sa malinis at puting tablecloth na bagong laba ni Avery. Nolan, anong ibig sabihin nito? Mahinang tanong ni Avery. Ang kanyang tinig ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay mapuputol. Hindi sumagot si Nolan. Sa halip isang malutong na tawa ang narinig mula sa pintuan. Doon ay nakatayo si Sasha, isang babaeng mas bata, nakasuot ng pulang bestida na hapit sa katawan at may ngising puno ng panunuya. Pumasok siya sa loob at kumapit sa braso ni Nolan, tila ipinapakita ang kanyang teritoryo. Oh, Avery, huwag ka nang magpanggap na nagulat. You're just a shadow in this house. Isang aninong hindi nakikita, hindi nararamdaman. Wika ni Sasha habang pinaglalaruan ng buhok ni Nolan. 7 years, Avery. 7 years of being a boring housewife. Don't you think he deserves someone better? Someone who has more flavor than your bland cooking. Ramdam ni Avery ang panlalamig ng kanyang mga paa. Ang kanyang hininga ay nagmistulang bara sa kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Nolan, umaasang makakita ng kahit katiting na awa. Ngunit ang tanging nakita niya sa mga mata ng asawa ay pagkadiri. Nolan, ibinigay ko ang lahat. Iniwan ko ang sining ko, ang pangarap ko, para lang maging asawa mo, para pagsilbihan ka. Ganito na lang ba yon? Ang bawat salita ay may kasamang pait. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na unti-unting nagkakaroon ng lamat hanggang sa tuluyan itong mabasag. Lumapit si Nolan sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay tila kulog na dumudurog sa natitirang lakas ni Avery. Dinampot nito ang panyong tinatahi niya at tiningnan iyon ng may halong pangungutya. Ito, sa tingin mo ba ay ikatutuwa ko ang basahang ito? Inihagis ni Nolan ang panyo sa sahig at tinapakan ito ng kanyang sapatos. You are invisible, Avery. Kahit mawala ka bukas, walang makakapansin dahil wala kang silbi kundi ang maglinis ng bahay na ito. Look at yourself. You look pathetic. Kasabay nito, marahas na hinila ni Nolan ang tablecloth, ang mga pinggang puno ng pagkain, ang mga basong may alak, at ang kandilang nagsisimbolo ng kanilang anibersaryo ay bumagsak sa sahig. Ang tunog ng mga nababasag na gamit ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, tila musika ng isang trahedya. Ang beef caldereta na maingat na niluto ni Avery
ay kumalat sa sahig, humalo sa basag na bubog, at sa panyong itinahi niya ng may pagmamahal. Nanatiling nakatayo si Avery, hindi gumagalaw, habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Ngunit walang hikbi. Ang sakit ay masyadong malalim para sa isang simpleng iyak. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nakakuyom sa kanyang gilid. Ang kuko ay bumaon sa sariling palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit mas masakit ang katotohanang ang taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay ay ang tao ring kikitil sa kanyang kaligayahan. Lumapit si Sasha sa kanya at bumulong sa kanyang tenga, sapat na para marinig ni Nolan. Alis na, Avery. This isn't your home anymore. Isa ka na lang kalat na kailangang itapon. Tinalikuran siya ng dalawa at naglakad patungo sa hagdanan, habang ang tawanan ni Sasha ay tila mga tinik na bumabaon sa pandinig ni Avery. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng wasak na hapagkainan, napapalibutan ng mga pangarap na ngayon naging abo na lamang. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati humahawak ng sea brushes at lumilikha ng sining, ngunit ngayon puno na lamang ng mga sugat mula sa gawaing bahay at sa karayom ng pagsasakripisyo. Isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi niya matakasan. Sa loob ng 7 taon, naging tapat ba ako sa maling tao? Isinakripisyo ko ba ang aking kulay para lamang sa isang lalaking ang tanging alam ay magbigay ng dilim? Habang ang ulan ay nagsisimulang humampas sa bintana, naramdaman ni Avery ang isang kakaibang lamig na bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang aninong sinasabi nila ay unti-unti nang naglalaho, ngunit hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa isang apoy na nagsisimulang magliyab sa kailaliman ng kanyang pagkawala. Ngunit sa gitna ng pagkawasak na ito, mayroon pa bang puwang para sa isang babaeng itinapon at muling nabasag? O ito na ang huling hininga ng isang Avery Cole bago siya tuluyang lamunin ng dilim? Hindi kita pinalaki para maging pabigat sa anak ko, Avery. Kung iniwan ka ni Nolan, ibig sabihin ay may pagkukulang ka bilang asawa. Huwag mo akong madamay-damay sa dumi ng buhay mo. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang malamig na hanging amihan na nagpatigil sa tibok ng puso ni Avery. Nakatayo si Avery sa harap ng malaking gate ng mansyon ng kanyang biyenan. Basang-basa ng ulan at nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang maleta, na mabilis niyang naimpake sa gitna ng kaguluhan, ay nakalapag sa basang semento. Tila isang piping saksi sa kanyang pagkaulila. Ilang minuto lang ang nakalipas mula nang palayasin siya ni Nolan. At sa kabila ng lahat, umasa si Avery na makakahanap siya ng kalinga sa babaeng tinawag niyang nanay sa loob ng 7 taon. Ngunit ang gate ay nanatiling nakasara. Ang tanging nakikita niya ay ang anino ni Doña Imelda sa likod ng rehas, matayog at walang kahit anong bakas ng awa. Nanay, parang awa niyo na po. Wala po akong matutuluyan ngayong gabi. Malakas po ang ulan. Pagsusumamo ni Avery. Ang kanyang boses ay nanginginig, humahalo sa ingay ng mga patak ng ulan na humahampas sa bubong ng mga sasakyang dumadaan. Isang matunog na singhalang itinugon ng matanda. Huwag mo akong tawaging nanay. Noong nabaon sa utang ang pamilya mo, tinanggap ka namin dahil sa utang na loob ni Nolan sa tatay mo. Pero 7 taon na ang nakalipas, Avery. Bayad na kami. Kung hindi mo kayang panatilihing interesado ang asawa mo, problema mo na yon. Huwag kang magkalat ng malas dito. Narinig ni Avery ang malakas na tunog ng kandado ng gate na muling isinara ng mahigpit. Ang bawat kalansing ng bakal ay tila huling pako sa kabaong ng kanyang pag-asa. Wala siyang ibang nagawa kundi ang tumalikod. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Tila bawat hakbang ay hinihila siya pababa sa ilalim ng lupa. Naglakad siya sa gilid ng kalsada. Hila-hila ang kanyang maleta. Ang tunog ng nasirang gulong nito na kumakaskas sa semento ay tila isang iyak ng bakal. Isang malungkot na ritmo sa gitna ng katahimikan ng gabi.
Ang ulan ay hindi tumitigil. Ang bawat patak nito ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit ang lamig na nararamdaman niya sa labas ay walang-wala kumpara sa yelo na namuo sa kanyang dibdib. Tumigil siya sa isang madilim na waiting shed. Umupo siya sa malamig na sementong upuan at niyakap ang kanyang sarili. Binuksan niya ng bahagya ang kanyang maleta, hindi para kumuha ng damit, kundi para masigurong ligtas ang isang maliit na lalagyan ng kahoy. Sa loob nito ay ang kanyang mga lumang sea brushes at ilang tuyong pintura, ang tanging alaala ng babaeng nangangarap nung hindi pa siya nagiging asawa ni Nolan. Ito na lang ba ang natira sa akin? Bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay nilamon ng hangin. Napatingin siya sa kanyang palad na may bakas pa ng dugo mula sa pagkatusok ng karayom kanina. Ang sugat na yon ay tila isang simbolo ng kanyang 7 taon. Nagbigay ng lahat, ngunit ang natira lamang ay hapd. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, biglang nagliwanag ang paligid. Ang 2 malalakas na ilaw mula sa isang sasakyan ay tumama sa kanyang mukha, dahilan upang mapapikit siya at mapatakip ng kamay. Ang sasakyan ay dahan-dahang huminto sa harap ng waiting shed. Hindi ito ang lumang sasakyan ni Nolan, kundi isang itim na SUV na mukhang elegante at misteryoso. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng mamahaling sapatos ang tumapak sa basang kalsada. Isang lalaki ang lumabas. May hawak na itim na payong at dahan-dahang naglakad patungo sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay kalmado, taliwas sa baha ng emosyon na nararamdaman ni Avery. Nang makalapit ang lalaki, bahagyang itinaas nito ang payong upang masilayan ang mukha ni Avery. Ang mga mata nito ay hindi puno ng panunuya o awa. Sa halip, mayroon itong lalim ng pagkilala. Avery? Tawag ng lalaki. Ang boses nito ay baritono, malalim, at tila pamilyar sa pandinig ni Avery mula sa isang nakaraang matagal na niyang ibinaon sa limot. Napatingin si Avery sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa pinaghalong ulan at luha. Sino? Sino po kayo? Ang lalaki ay hindi agad sumagot. Inilahad nito ang kanyang kamay sa harap ni Avery, isang paanyaya sa gitna ng bagyo. Ang mga kamay na lumikha ng ang paglubog ng araw ay hindi dapat hinahayaang manginig sa lamig ng kalsada. Matagal na kitang hinahanap. Napatigagal si Avery. Ang paglubog ng araw ay ang pamagat ng huling booktran na ipininta niya bago siya ikasal. Isang obra na akala niya ay wala nang nakakaalala. Sino ang lalaking ito? At paano niya nalaman ang lihim na matagal nang kinalimutan ni Avery para sa kanyang buhay may asawa? Sa pagitan ng takot, sa hindi kilala, at sa desperasyong takasan ng lamig, kailangang magdesisyon ni Avery. Ang ilaw ng sasakyan ay nananatiling nakatutok sa kanya, tila isang landas na bumubukas sa gitna ng dilim. Ngunit sa likod ng magandang tinig na ito, ano nga ba ang tunay na motibo ng estranghero? Ang init ng loob ng sasakyan ay tila isang estrangherong yumayakap sa naninigas na katawan ni Avery. Sa bawat patak ng tubig mula sa kanyang basang buhok na dumadaloy sa mamahaling leather seat, nararamdaman niya ang isang matinding hiya, isang pakiramdam na matagal nang naging bahagi ng kanyang pagkatao sa piling ni Nolan. Pasensya na. Nababasa ang sasakyan mo. Mahinang wika ni Avery habang pilit na pinagkakasya ang sarili sa isang sulok, tila natatakot na baka ang kanyang presensya ay makasira sa kalinisan ng paligid. Ang lalaking nagpakilalang Derek ay hindi lumingon. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay kalmado at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa kalsadang pilit na binubura ng malakas na ulan. Ang sasakyan ay nalilinis, Avery. Pero ang dignidad ng isang tao, kapag hinayaan mong maubos sa ulan, ay mahirap nang mabawi. Huwag kang humingi ng paumanhin sa pagiging tao. Ang bawat salita ni Derek ay may bigat na hindi kayang ipaliwanag ni Avery.
Sino ba ang lalaking ito? Paano nito nalaman ang kanyang pangalan at ang obra na tila ba isang multo na lamang ng kanyang nakaraan? Dinala siya ni Derek sa isang tahimik na gusali sa labas ng maingay na syudad. Hindi ito ang malaking mansyon na nakasanayan niya kay Nolan, kundi isang malawak na studio na puno ng amoy ng turpentine, tuyong pintura at lumang papel. Ang paligid ay puno ng mga canvas. Ang iba ay tapos na, ang iba ay nagsisimula pa lamang, tila mga pangarap na naghihintay na mabigyan ng buhay. Dito ka muna, ani Derek, habang iniaabot sa kanya ang isang makapal na tuwalya at isang tasa ng mainit na tsa. Ang usok ng tsa ay dahan-dahang humahaplos sa mukha ni Avery, nagbibigay ng pansamantalang ginhawa sa kanyang nanunuyot na lalamunan. Naupo si Avery sa isang kahoy na silya, mahigpit na hawak ang tasa. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglibot sa bawat sulok ng silid. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi mo naman ako kilala. Tumigil si Derek sa tapat ng isang bintana. Pinapanood ang mga guhit ng ulan na tila mga luhang dumadaloy sa salamin. Mali ka. Kilala kita. Kilala ko ang bawat haplos ng pinsel mo. Noong 7 taon na ang nakalipas, sa isang maliit na exhibit sa Manila, nakita ko ang isang babaeng puno ng kulay. Ngunit nang makita kita kanina sa kalsada, tila lahat ng kulay na yon ay ninakaw na sayo. Humigpit ang kapit ni Avery sa tasa. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa lamig ng gabi. Ang Avery na kilala mo ay wala na. Pinatay na siya ng obligasyon, ng utang na loob, at ng isang lalaking hindi kailanman nakakita sa kanyang halaga. Hindi namamatay ang sining, Avery. Natutulog lang ito. Mahinahong sagot ni Derek. Lumapit siya at kinuha ang maliit na kahoy na kahon na dala ni Avery, ang mga lumang sea brushes. Binuksan niya ito ng may pag-iingat. Tila ba hawak niya ang isang sagradong bagay. Ang mga ito ang susi mo para mahanap ang sarili mo. Sa sandaling iyon, isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa dibdib ni Avery. Hindi ito pag-ibig, kundi isang pagkilala. Isang bagay na ipinagkait sa kanya ni Nolan sa loob ng 7 taon. Sa bahay ni Nolan, siya ay isang kasambahay na may titulong asawa. Dito, sa gitna ng mga pintura at canvas, tila nararamdaman niya ang tibok ng kanyang sariling puso. Tumayo si Derek upang kumuha ng ilang gamit sa kabilang silid. Iniwan si Avery na mag-isa sa gitna ng studio. Dahan-dahang tumayo si Avery at naglakad patungo sa isang pader na natatakpan ng isang malaking telang puti. May kung anong nag-udyok sa kanya na hawiin ang telang iyon. Nang bumagsak ang tela sa sahig, napatakip ng bibig si Avery. Ang kanyang hininga ay tila napatid. Doon, nakasabit sa pinakaprestihiyosong bahagi ng studio ni Derek ay ang kanyang viewstrand na ang paglubog ng araw. Ito ang buktrand na sinabi ni Nolan na naibenta na sa isang banyagang kolektor sa murang halaga para pambayad sa utang ng kanyang ama. Ngunit narito ito, maingat na inaalagaan. Ang mga kulay ay kasing tingkad pa rin ng araw na yon nung ipinta niya ito ng may kalayaan. Ngunit may isang bagay na nakapukaw sa kanyang pansin. Sa ibaba ng baktran, may isang maliit na plaka ng ginto na may nakasulat na pangalan ng may-ari. Hindi pangalan ni Derek ang nakasulat doon. Hindi rin pangalan ni Nolan. Isang pangalan ang nakaukit na nagpabilis sa tibok ng puso ni Avery at nagpabalik ng isang alaala ng pagtataksil na mas malalim pa sa inakala niya. Sino nga ba ang tunay na kumuha ng kanyang sining at bakit ito narito? Bago pa man siya makahuma, narinig niya ang mahinang tunog ng mga yabag ni Derek na pabalik na sa silid. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig muli. Ang kaligtasang naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang malaking katanungan. Ang bawat letra sa gintong plaka ay tila mga uling na nagpapasabog ng sakit sa mga mata ni Avery. Hindi pangalan ng isang banyaga ang nakaukit doon, gaya ng ipinaniwala sa kanya ni Nolan 7 taon na.
ang nakalipas. Ang nakasulat ay Cole Heritage Collection, isang alay sa katapatan. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang pagkatao. 7 taon niyang dinala ang bigat ng loob. Naniniwalang ang kanyang pinakamahalagang obra ay naibenta na sa kung saang lupalop para lamang isalba ang puri ng kanyang pamilya. 7 taon niyang pinasalamatan si Nolan dahil sa pagsasakripisyo nito, ngunit ang lahat ng yon ay isang masalimuot na kasinungalingan. Naramdaman ni Avery ang marahas na pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga kamay, na dati malambot at puno ng kulay, ay nakakuyom na ngayon sa kanyang gilid. Ang mga kuko ay muling bumaon sa kanyang palad. Sinabi niya sa akin na ibenta na ito. Bulong ni Avery, ang kanyang tinig ay tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Sinabi niya, kailangan ang pera para sa ospital ni Papa. Sinabi niya, ang sining ko ang nagligtas sa amin. Dahan-dahang lumapit si Derek. Ang kanyang mga yabag ay bahagya lamang lumilikha ng tunog sa kahoy na sahig ng studio. Ang kanyang mukha ay puno ng isang malalim na lungkot na tila matagal na niyang kinikimkim. Hindi ito naibenta sa ibang bansa, Avery. Binili ito ni Nolan mula sa gallery gamit ang sarili niyang pera, ngunit pinalabas niyang utang iyon ng pamilya mo. Ginamit niya ang sining mo para itali ka sa kanya. Ginamit niya ang utang na loob mo para gawin kang bilanggo. Tila bumalik ang kanyang gunita sa huling gabi bago ang kanyang kasal. Naaalala pa ni Avery ang amoy ng mga bulaklak sa silid ng ospital ng kanyang ama. Doon, sa harap ng nanghihinang matanda, lumuhod si Nolan at nangakong aalagaan si Avery. Ngunit may kapalit iyon. Avery, tapos na ang panahon ng paglalaro, ani Nolan noon, habang dahan-dahang kinukuha ang palet mula sa kanyang mga kamay. Ang isang asawa ng Cole ay hindi nagpapahid ng dumi sa canvas. Ang tungkulin mo ay ang pamunuan ng ating tahanan, ang maging anino ko. Iwanan mo na ang mga pangarap na ito. Ako na ang bahala sa lahat. Dahil sa pagmamahal sa ama at sa tindi ng pasasalamat, sumunod si Avery. Ibinigay niya ang kanyang mga sea brushes, ang kanyang mga kulay, at ang kanyang kaluluwa. Ang bawat araw ng kanilang pagsasama ay naging isang serye ng pagtalikod sa sarili. Naging eksperto siya sa pagluluto ng paboritong ulam ni Nolan, sa paglilinis ng bawat sulok ng mansyon, at sa pananahimik kahit na dinudurog na siya ng mga salita ng kanyang biyenan. Ngunit ang lahat ng iyon ay isang huwad na kabayaran sa isang huwad na utang. Ang 7 taon ko, ang buhay ko, itinapon ko para sa isang kasinungalingan. Hikbi ni Avery, ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Ang sakit ay hindi na lamang isang emosyon. Ito ay naging isang pisikal na bigat na tila bumabali sa kanyang mga buto. Inabot ni Derek ang isang bagong canvas at inilagay ito sa harap ni Avery. Ang kaputian ng canvas ay tila isang hamon sa kanyang natitirang lakas. Inilahad niya ang isang sea brush na puno ng matingkad na pulang pintura. Huwag mong hayaang ang kasinungalingan ni Nolan ang maging huling guhit sa buhay mo, Avery. Kunin mo ito. Ipakita mo sa kanila ang galit ng isang pusong pinatahimik. Utos ni Derek, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad at pag-asa. Itinaas ni Avery ang kanyang kamay. Ang brush ay tila tumitimbang ng 1 tonelada. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa mga luhang hindi na mapigil ang pag-agos. Sinubukan niyang itama ang brush sa canvas, ngunit sa bawat paglapit nito, naririnig niya ang boses ni Nolan na bumubulong sa kanyang pandinig. Wala kang silbi, Avery. Isa ka lang anino. Ang brush ay bumagsak sa sahig, lumilikha ng isang pulang mantsa sa kahoy na tila sariwang dugo. Napaluhod si Avery, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, habang ang mga hagulgol na 7 taon niyang itinago ay tuluyan ng kumawala. Sa gitna ng katahimikan ng studio, ang tunog ng kanyang paghagulgol
ay tila isang iyak ng isang kaluluwang pilit na bumabalik mula sa hukay. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang katanungan ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Paano nakuha ni Derek ang Boctran na ito mula sa kamay ni Nolan? At ano ang tunay na ugnayan ni Derek sa lalaking sumira sa kanyang buhay? Nabalik lamang ang diwa ni Avery nang marinig niya ang mahinang pagtunog ng telepono ni Derek. Sa screen nito, isang pamilyar na pangalan ang kumikislap. Isang pangalang hindi niya inaasahang makikita sa pag-aari ng lalaking nagligtas sa kanya. Nakita mo ba ang mga litrato? Akala mo'y isang santa na hindi makabasag pinggan. Iyon pala ay may tinatagong kalandian kaya siya pinalayas ni Nolan. Ang boses ni Aling Marta, ang kilalang tsismosa sa kanilang dating komunidad, ay umalingaw sa makitid na eskinita. Hindi na kailangan ni Avery ang makinig ng maigi para malaman na siya ang sentro ng usap-usapan. Sa bawat kanto, ang mga mata ng mga dating kakilala ay nakatitig sa kanya, puno ng paghatol, pandidiri, at malisya. Naglalakad si Avery bitbit ang isang maliit na bag, pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban. Bumalik siya sa kanilang lumang baryo para kunin ang ilang natitirang gamit ng kanyang yumaong ama mula sa isang maliit na storage unit. Ngunit tila ang hangin sa lugar na yon ay naging lason na para sa kanya. Ang masakit. Ang mga litratong pinag-uusapan nila ay ang mga ebidensya na ipinakalat ni Nolan sa social media at sa mga kapitbahay, mga kuha kung saan mukhang may kasama siyang ibang lalaki na sa katotohanan ay mga edited na larawan o di kaya'y mga kuha noong mga panahong inutusan siya ni Nolan na makipagkita sa mga business associates nito. Naramdaman ni Avery ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat bulong ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang likuran. 7 taon siyang nagsilbi sa pamilya Cole ng may katapatan, ngunit sa isang iglap, ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng putik. Ito ang tinatawag na hiya, ang kulturang kayang pumatay sa isang tao nang walang ginagamit na sandata. Avery, totoo ba ang balita? Hiyaw ni Aling Marta habang nakapamaywang sa harap ng kanyang tindahan. Kaya ka ba pinalayas dahil hindi mo na maitago ang baho mo? Kawawa naman si Nolan, napunta sa isang katulad mo. Tumigil si Avery sa paglalakad. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa strap ng kanyang bag hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang muka ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng isang apoy na hindi pa tuluyang namamatay. Aling Marta, 7 taon niyo akong nakitang labas-pasok sa bahay na yon para magsilbi. Nakita niyo ba akong lumabas para sa sarili kong luho? Ang boses ni Avery ay mahinahon, ngunit may talim na hindi nila inaasahan. Ang katotohanan ay hindi nakadepende sa kung sino ang mas malakas ang boses, kundi sa kung sino ang may malinis na konsensya. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang mga taong kanina'y nagbubulungan ay tila napatigil, hindi sanay na makitang sumasagot ang manahimik na asawa ni Nolan. Ngunit ang katahimikang iyon ay mabilis na nabasag ng isang malakas na tawanan mula sa likuran. Isang itim na sasakyan ang huminto sa dulo ng eskinita. Lumabas mula rito ang isa sa mga tauhan ni Nolan, si Rico, na may bitbit na mga dokumento. Huwag ka nang magmalinis, Avery. Narito ako para kunin ang susi ng storage unit. Sabi ni Sir Nolan, kahit ang mga gamit ng tatay mo ay wala nang puwang sa lupang pag-aari ng mga Cole. Wika ni Rico nang may kasamang pangungutya. Ramdam ni Avery ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang storage unit na yon, ang tanging koneksyon niya sa kanyang ama. Ang mga lumang libro, ang mga kagamitan sa sining, at ang mga alaala ng isang panahong hindi pa siya nasisira. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Binayaran ni Papa ang upa niya ng advance bago siya mamatay. Sigaw ni Avery
Ang kanyang boses ay nagsisimulang mabasag sa desperasyon. Wala kaming pakialam. Ang batas ay nasa panig ng mga Cole. Sagot ni Rico habang tinutulak si Avery para makuha ang daan. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang babae, si Aling Pining, ang dating labandera ng pamilya ni Avery na matagal nang nananahimik, ay lumapit at humawak sa braso ni Avery. Sa isang mabilis at palihim na pagkilos, may isiniksik siyang isang maliit na piraso ng papel sa palad ni Avery. "Huwag kang susuko, anak. May mga mata na nakakakita sa dilim," bulong ng matanda, bago ito mabilis na lumayo at nawala sa karamihan. Nang buksan ni Avery ang papel sa loob ng kanyang bulsa, ang kanyang hininga ay tila napatid. Isang pangalan ang nakasulat doon, ang pangalan ng taong kumuha ng mga pekeng litrato, at isang babala na magbabago sa lahat ng inakala niyang alam niya tungkol sa gabing pinalayas siya. Ngunit bago pa man niya mabasa ang buong sulat, naramdaman ni Avery ang isang malakas na tulak mula kay Rico. Ang kanyang bag ay bumagsak sa putikan at kasabay nito, ang tunog ng isang malaking martilyo na sumisira sa kandado ng storage unit ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. Tila ba dinudurog din ang huling piraso ng kanyang nakaraan. Tumulo ang isang butil ng luha sa pisngi ni Avery. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng isang pasyang nabuo sa gitna ng kahihiyan. "Nolan, kinuha mo ang lahat sa akin," bulong ni Avery habang nakatingin sa wasak na pinto ng storage. "Pero sa bawat paghampas mo, mas lalong tumitigas ang loob ko. Hindi mo pa ako kilala." Sino ang taong tinutukoy sa sulat? At ano ang gagawin ni Avery ngayong wala na siyang kahit anong pisikal na alaala ng kanyang ama na pangahawakan? Ang puti ng canvas na ito ay tila isang malawak na disyerto, Avery. Walang laman, walang buhay, at naghihintay lang na lamunin ang kahit anong ititira mo. Ang boses ni Derek ay mahina, halos bulong, habang nakatayo siya sa likuran ni Avery sa loob ng tahimik na studio. Ang tanging liwanag na nagmumula sa bintana ay ang maputlang sikat ng hapon na tumatama sa gitna ng silid. Sa harap ni Avery ay isang blankong canvas. Hawak niya ang isang seabrush, ngunit ang kanyang mga daliri ay tila nakakandado. Ang bawat amoy ng langis at pintura ay nagdadala sa kanya pabalik sa mga gabing pinagbawalan siyang humawak ng kulay. Naalala niya ang boses ni Nolan, matigas at puno ng panunupil. "Ang dumi-dumi mo, Avery. Ang amoy ng pintura ay hindi bagay sa isang asawa ng Cole. Itapon mo yan." Sa loob ng 7 taon, naniwala si Avery na ang sining ay isang kasalanan. Naniwala siyang ang paglikha ay isang pagtataksil sa kanyang tungkulin bilang asawa. "Hindi ko kaya," mahinang sabi ni Avery. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang bumaba. "Ang bawat kulay na nakikita ko ay tila paalala ng lahat ng nawala sa akin. Pakiramdam ko, kapag nagpinta ako, mas lalo ko lang makikita kung gaano ako kawasak." Hindi sumagot si Derek. Sa halip, kinuha niya ang isang basong puno ng tubig at isang piraso ng uling. Lumapit siya at dahan-dahang idinampi ang uling sa canvas, gumagawa ng isang hindi maayos na guhit. "Ang pagkawasak ay bahagi ng paglikha, Avery. Hindi mo kailangang magpinta ng maganda. Magpinta ka lang ng totoo. Ipakita mo sa akin ang galit mo. Ipakita mo sa akin ang luhang hindi mo mailabas sa harap ni Nolan," hamon ni Derek. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanya, puno ng isang pananampalatayang hindi kailanman ibinigay ni Nolan kay Avery. Huminga ng malalim si Avery. Pinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang sarili na maramdaman ang hapdi ng nakaraan, ang sampal ni Nolan, ang pangungutya ni Doña Imelda, at ang malamig na ulan sa kalsada. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, isang kakaibang liwanag ang kumislap doon. Itinaas niya ang brush at isinawsaw ito sa matingkad na asul na pintura, ang asul ng dagat sa gitna ng bagyo.
Sa isang mabilis at marahas na pagkilos, inihagod niya ang brush sa canvas. Ang tunog ng mga balahibo ng brush na kumakasgas sa magaspang na tela ay tila isang pagsigaw na matagal nang kinimkim sa kanyang lalamunan. Sinundan iyon ng isa pang hagod at isa pa. Ang kanyang mga kamay na dati nanginginig ay naging matatag. Hindi na siya nag-iisip. Hinayaan niya ang kanyang emosyon ang magdikta sa bawat guhit. Ang asul ay nahaluan ng itim at ang itim ay nabahira ng pula. Ang canvas na dati maputi ay napuno ng isang kaguluhan ng kulay na tila isang buhawi. Sa gitna ng kanyang pagpinta, isang maliit na patak ng pintura ang tumalsik sa kanyang pisngi. Napahinto si Avery, dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang mukha at tiningnan ang kanyang daliri na puno ng asul na mantsa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, isang maliit na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa na hindi pilit, hindi puno ng pait, kundi isang tawa ng paglaya. Ang kanyang mukha na dati laging nakayuko ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng liwanag ng studio. Tingnan mo ang sarili mo, Avery, bulong ni Derek na may kasamang ngiti ng tagumpay. Nandyan ka na ulit. Nabalik ang sigla ni Avery. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa, ngunit may isang bahagi ng canvas ang pilit niyang itinatago sa paningin ni Derek. Doon, sa kanang sulok sa ibaba, ay may isang maliit na hugis na nagsisimulang mabuo. Isang hugis na hindi bahagi ng bagyo, kundi isang lihim na alaala na hindi pa niya handang ibahagi kahit kanino. Ito ay isang larawan ng isang susi, ang susing iniwan ni Nolan sa mesa noong gabing iyon, na ngayoy nagsisilbing misteryo sa kanyang isipan. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, ang katahimikan ng studio ay biglang nabasag ng isang malakas at nakakayanig na pagbusina ng sasakyan sa labas. Ang tunog ng gulong na marahas na huminto sa harap ng gate ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Avery. Mula sa bintana, nakita nila ang isang pamilyar na puting luxury car. Bumukas ang pinto nito at lumabas si Nolan. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa itaas ng studio ni Derek. Avery, lumabas ka dyan! Alam kong nandyan ka sa piling ng lalaking yan. Ang hiyaw ni Nolan ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Tila isang kulog na nagbabantang sisira sa kapayapaang pilit na binubuo ni Avery. Nabitawan ni Avery ang kanyang brush. Ang kulay asul na pintura ay muling kumalat sa sahig. Tila isang anino ng nakaraan na muling bumabalik para lamunin siya. Ano ang gagawin ni Nolan ngayong natagpuan na niya ang kinaroroonan ni Avery? At hanggang saan ang kayang gawin ni Derek para protektahan ang babaeng dahan-dahan palang bumabangon mula sa abo? Huwag mong isiping dahil lumabas ka ng bahay ko ay malaya ka na, Avery. Kahit saang lupalop ka magtago, abot kita. Akin ka pa rin. At sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan, kundi ang bumalik sa akin na nakaluhod. Ang boses ni Nolan ay tila isang malakas na hagupit ng latigo na bumasag sa kapayapaan ng studio. Pumasok siya sa silid nang walang pasabi. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa kahoy na sahig ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng kawalan ng pakialam, ay nagbabaga ngayon sa galit at sa isang uri ng pagmamay-ari na nakakasuffocate. Napatayo si Avery sa likuran ng kanyang canvas. Ang kanyang mga daliri, na kanina'y malayang humahawak ng brush, ay nanigas muli. Ang bawat patak ng asul na pintura sa kanyang pisngi ay tila naging marka ng kahihiyan sa ilalim ng mapanghusgang titig ng kanyang asawa. Ang hanging kanina'y puno ng inspirasyon ay biglang naging mabigat. Tila bawat hininga ni Avery ay kinakapos. Nolan, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Derek. Humakbang siya sa harap ni Avery, tila isang pader na nagpoprotekta sa kanya mula sa laso ng presensya ni Nolan.
Isang mapait na tawa ang kumawala kay Nolan. Tiningnan niya ang paligid ng studio nang may matinding pangungutya. Isang studio? Pintura? Dito mo ba dinala ang asawa ko para maglaro ng bahay-bahayan? Tingnan mo nga siya, Derek. Mukha siyang katulong na nadumihan ng uling. Avery, umuwi ka na. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo sa harap ng taong ito. Hindi na ako babalik, Nolan. Mahinang wika ni Avery, ngunit may isang uri ng tatag sa kanyang boses na hindi pa naririnig ni Nolan noon. Wala na akong babalikan doon. Lumapit si Nolan. Binaliwala ang pagharang ni Derek. Dinampot niya ang palette ni Avery at tiningnan ang mga kulay na naroon ng may pandidiri. Ito ba ang pinagpalit mo sa marangyang buhay na ibinigay ko? Ang basurang ito? Avery, magising ka. Wala kang talent. Ang tanging dahilan kung bakit ka kilala noon ay dahil sa pera ng pamilya ko na pambili ng mga boto sa gallery. Ramdam ni Avery ang bawat salita na tila mga karayom na tumutusok sa kanyang bagong buong kumpiyansa. Ang bawat pangungutya ni Nolan ay tila isang pilit na paghila sa kanya pabalik sa dilim. Hindi iyan totoo, bulong ni Avery, bagamat ang kanyang puso ay tila nadudurog muli. Totoo iyon at alam mo yon sa loob mo, ani Nolan habang inilalabas ang isang folder mula sa kanyang Amerikana. Inihagis niya ito sa paanan ni Avery. Pirmahan mo ang waiver na yan. Ibigay mo sa akin ang lahat ng karapatan mo sa mga ari-arian ng Cole at hahayaan kitang mabuhay sa dumi na gusto mo. Pero kung hindi, sisiguraduhin kong ang lalaking ito at ang studio na ito ay mawawala sa loob ng 1 linggo. Sisirain ko ang reputasyon ni Derek sa buong bansa. Napatitig si Avery sa folder na nasa sahig. Ang puting papel ay tila isang bibig na handang lumamon sa kanyang kinabukasan. Tumingin siya kay Derek na nakitang nagngangalit ang bagang ngunit nananatiling nakatayo para sa kanya. Ang bigat ng sakripisyo ay muling bumagsak sa mga balikat ni Avery. Lagi na lang bang kailangang may masaktan para sa kanyang kalayaan? Huwag mo siyang pakinggan, Avery. Ani Derek, ang kanyang tinig ay puno ng tapang. Walang siyang kayang gawin na hindi ko kayang labanan. Ngunit lumapit si Nolan at bumulong sa tenga ni Avery, sapat na para marinig niya ang banta na mas matindi pa sa pera. Isipin mo ang tatay mo, Avery. Isipin mo ang dangal ng pangalan niya. Gusto mo bang malaman ng lahat kung paano siya namatay na isang talunan at may utang sa akin? Isang pirma lang at mananahimik ako. Ang paghinga ni Avery ay naging mabilis. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa brush na naiwan sa mesa. Ang kahoy na hawakan nito ay tila nagbibigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi niya maipaliwanag. Naalala niya ang bawat oras na nanahimik siya para sa kapayapaan, ang bawat sandali na hinayaan niyang tapakan ang kanyang pagkatao para sa utang na loob. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang brush, hindi ang folder. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Nolan, mga matang 7 taon niyang kinatakutan. Hindi, wika ni Avery. Ang salitang iyon ay tila isang kulog sa loob ng silid. Ano? Gulat na tanong ni Nolan. Sabi ko, hindi. Pag-uulit ni Avery, sa pagkakataong ito ay mas malakas at mas matatag. Hindi mo na ako matatakot, Nolan. Hindi mo pag-aari ang sining ko at lalong hindi mo pag-aari ang buhay ko. Ang waiver na yan, sunugin mo. Dahil sa pagkakataong ito, ako ang magsasabi kung kailan tayo tapos. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Ang mukha ni Nolan ay nagbago, mula sa pagkagulat patungo sa isang mapanganib na ngiti. Gusto mo talagang dumaan sa mahirap na paraan, Avery? Sige. Huwag kang iiyak kapag nakita mong nasusunog ang lahat ng pinapahalagahan mo. Sa paglabas ni Nolan, marahas niyang isinara ang pinto. Dahilan upang may isang frame ng Booktron ang bumagsak at mabasag sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan. Naiwan si Avery na nanginginig, ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang panginginig ay hindi dahil sa takot,
kundi sa adrenaline ng kanyang unang paglaban. Ngunit habang tinitingnan niya ang nabasag na frame, isang pirasong papel ang lumabas mula sa likod ng buck trunk ni Derek. Isang papel na may mga sulat kamay na tila pamilyar na pamilyar kay Avery. Ano ang lihim na itinatago ni Derek sa likod ng kanyang mga obra? At sapat ba ang unang hindi ni Avery para harapin ang bagyong itinatanda ni Nolan? Ang bawat lihim na nakatago sa dilim ay may paraan ng paglabas kapag ang takot ay napalitan na ng tapang. Ang mga daliri ni Avery ay nanginginig habang pinupulot niya ang piraso ng papel na lumabas mula sa likod ng nabasag na frame. Ang papel ay luma na. May mga mantsa ng panahon, ngunit ang sulat kamay doon ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay. Ito ang sulat ng kanyang ama, si Mang Tomas, na naka-address kay Derek 10 taon na ang nakalilipas. Derek, anak, kung sakaling hindi na ako makabangon, pakiusap. Huwag mong hayaang mawala ang sining ni Avery. Siya ay may pakpak, ngunit ang mga Cole ang magiging kulungan niya. Iligtas mo ang aking anak. Ang bawat salita ay tila isang haplos sa puso ni Avery na matagal nang sugatan. Ang kanyang ama ay alam ang mangyayari. Alam nitong ang tulong ni Nolan ay isang bitag. At si Derek ay hindi isang estrangherong nagkataon lang na dumaan sa kalsada. Siya ang huling hiling ng kanyang ama. Bakit ngayon mo lang ito ipinakita? Mahinang tanong ni Avery habang ang mga luha ay muling nagsisimulang pumatak sa papel. Lumapit si Derek. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Dahil gusto kong bumangon ka hindi dahil sa utang na loob sa akin o sa tatay mo kundi dahil sa sarili mong kagustuhan, Avery. Pero ngayon, wala na tayong oras. Ang gala ng mga sining sa Manila ay sa susunod na linggo na. Ito ang pagkakataon mong bawiin ang lahat. Sa sumunod na mga araw, ang studio ay naging mundo ni Avery. Sa ilalim ng paggabay ni Derek, dahan-dahan niyang hinubog ang kanyang obra maestra, isang Bactran na tatawagin niyang ang paglaya ng anino. Ngunit hindi lang ang kanyang sining ang nagbago. Ang bawat kilos ni Avery, ang bawat pag-angat ng kanyang ulo, ay unti-unti nang nawawalan ng bakas ng pagiging asawa ni Nolan. Isang gabi, habang nagpapahinga sila, dahan-dahang hinawakan ni Derek ang kamay ni Avery. Ang init ng palad nito ay tila nagbibigay ng kuryente sa kanyang buong pagkatao. Isang uri ng kilig na hindi niya naramdaman sa loob ng 7 taon ng malamig na pagsasama kay Nolan. Avery, ang mga sugat sa kamay mo dahil sa gawaing bahay, hayaan mong ang mga kulay ng pintura ang maghilom sa mga ito. Bulong ni Derek. Ang kanyang titig ay malalim. Tila binabasa ang bawat pahina ng kaluluwa ni Avery. Ngunit sa labas ng kanilang munting mundo, ang dilim ay nagluluto ng isang masamang plano. Sa mansyon ng mga Cole, si Sasha ay hindi mapakali. Nakita niya ang pagbabago ni Nolan, ang galit nito na nauuwi sa obsesyon kay Avery. Hindi ko hahayaang bumalik ang babaeng iyon sa buhay mo, Nolan. Galit na bulong ni Sasha habang tinitingnan ang isang bote ng itim na tinta sa kanyang kamay. Kung ayaw niyang makuha sa pakiusap, sisiguraduhin kong wala siyang maipapakita sa buong mundo, kundi ang kanyang kabiguan. Dumating ang gabi bago ang gala. Pagod ngunit masaya, iniwan ni Avery ang kanyang Buick-Trans sa easel upang matuyo. Ito ang kanyang pinakamahusay na gawa, isang pagsabog ng ginto at asul na nagsisimbolo ng kanyang muling pagsilang. Nabalik lamang ang diwa ni Avery kinaumagahan nang marinig niya ang isang kakaibang katahimikan sa loob ng studio. Patakbo siyang pumunta sa kanyang obra, bit-bit ang kaba sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang Bactran na pinagpuyatan niya, ang kanyang pag-asa, ang kanyang kaluluwa ay natatakpan na ngayon ng makapal at malapot na itim na tinta. Ang mga kulay ng ginto at asul ay nilamon ng kadiliman. Sa paanan ng easel, isang bote ng tinta ang nakatumba.
tila isang bangkay sa gitna ng isang krimen. Hindi! Hindi maaari ito. Bulong ni Avery. Napaluhod siya sa harap ng wasak na sining. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa basang tinta. Ang itim na mantsa ay kumapit sa kanyang balat tila isang sumpa. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang pamilyar na tawa ay narinig niya mula sa kanyang cellphone. Isang video message mula sa isang hindi kilalang numero ang dumating. Ang screen ay nagpakita ng isang anino na dahan-dahang ibinubuhos ang tinta sa kanyang booktran at isang boses ang naririnig. Ang boses ni Sasha. Anino ka lang, Avery, at sa dilim ka rin magtatapos. Nanginginig ang buong katawan ni Avery. Ang gala ay magsisimula sa loob ng 5 oras. Ang kanyang obra ay huli na para mailigtas. Mayroon pa bang paraan para sa isang babaeng muling itinapon sa hukay ng kawalan? O ito na ba ang hudyat ng tagumpay ng mga Cole? Ang itim na tintang ito. Ito ang dugo ng aking 7 taong pananahimik. Akala nila ay tinapos na nila ako. Ngunit hindi nila alam na binigyan nila ako ng pinakamahalagang kulay na kailangan ko. Ang boses ni Avery ay gumaralgal. Ngunit may isang uri ng talim na hindi pa naririnig ni Derek noon. Nakatayo si Avery sa harap ng wasak na canvas. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa malapot at basang tinta. Ang bawat haplos ay nag-iiwan ng itim na mantsa sa kanyang balat, tila isang madilim na guwantes na bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa gilid, ang kanyang cellphone ay nagpapalabas pa rin ng tawa ni Sasha. Isang tunog na tila mga pako na ibinabaon sa kanyang bungo. Avery, may oras pa tayo. Kukuha ako ng bagong canvas. Ani Derek, ang kanyang boses, ay puno ng pag-aalala habang hinahawakan ang mga balikat ni Avery. Ramdam niya ang panginginig ng babae. Isang panginginig na hindi dahil sa takot, kundi sa isang matinding emosyon na handa ng sumabog. Hindi, Derek. Huwag kang kukuha ng bago, wika ni Avery habang dahan-dahang tumitingala. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng luha, ay nagniningning na ngayon sa isang kakaibang determinasyon. Gagamitin ko ito. Ang kadilimang ibinuhos nila sa akin, gagawin ko itong liwanag. Sa sumunod na 4 na oras, ang studio ay naging saksi sa isang himala. Sa halip na burahin ang itim na tinta, ginamit ito ni Avery bilang pundasyon. Ang kanyang mga brush ay mabilis na kumilos, hinahalo ang itim sa matingkad na ginto at puti. Ang bawat hagod ay marahas, puno ng bawat sampal, bawat insulto, at bawat gabing iniyak niya sa piling ni Nolan. Ang orihinal na booktran tungkol sa pagsilang ay nagbago. Naging isang larawan ito ng isang phoenix na bumabangon mula sa isang dagat ng itim na abo. Ang mga pakpak nito ay nag-aapoy sa gitna ng kadiliman. Habang tinatapos ni Avery ang huling detalye, napansin niya ang isang kahon sa sulok. Ito ang kaisa-isang damit na dadalhin niya para sa gala. Isang simpleng puting bestida na binili niya gamit ang huling pera niya. Nang buksan niya ito, isang panibagong hapdi ang gumuhit sa kanyang dibdib. Ang bestida ay ginupit-gupit, tila kinatay ng isang malupit na kamay. Sasha! Bulong ni Avery. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Talagang wala silang ititira sa kanya. Ngunit sa halip na sumuko, kinuha ni Avery ang ilang tela mula sa mga lumang canvas ni Derek. Gamit ang kanyang karayom at sinulid, ang mga kagamitang dati ginagamit niya para pagsilbihan si Nolan, ay dahan-dahan niyang binuo ang isang obra sa kanyang sariling katawan. Ang bawat punit ay tinakpan niya ng sining. Ang bawat hiwa ay ginawa niyang disenyo. Nang dumating ang oras ng pag-alis, lumabas si Avery mula sa silid. Napatigil si Derek sa kanyang kinatatayuan. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Avery na natagpuan niya sa ulan. Nakasuot siya ng isang bestidang puti na may mga disenyong tila mga pakpak na gawa sa magaspang na tela. At sa kanyang mga kamay ay may mga mantsa pa ng pintura na hindi niya binura.
Handa ka na ba? Tanong ni Derek. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Hindi lang handa, Derek. Sabik na ako. Sagot ni Avery. Ang kanyang tinig ay malamig, kasing lamig ng bakal. Dumating sila sa Manila Metropolitan Museum kung saan gaganapin ang gala. Ang paligid ay puno ng mga mamahaling sasakyan, mga taong nakasuot ng alahas, at ang amoy ng kapangyarihan. Sa gitna ng karamihan, nakita ni Avery si Nolan at Sasha. Si Sasha ay tila isang reyna sa kanyang pulang bestida, nakakapit sa braso ni Nolan na tila ba pag-aari niya ang buong mundo. Tingnan mo, Nolan, parang may dumating na pulubi sa pintuan. Nakangising bulong ni Sasha habang nakatingin sa direksyon ni Avery. Humarap si Nolan. Handa na sanang magbitaw ng masakit na salita. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang baso ng wine na hawak ni Nolan ay dahan-dahang umagilid hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila hindi narinig ni Nolan. Ang kanyang paningin ay nakapako sa babaeng papasok sa bulwagan, isang babaeng may taglay na aurang hindi niya kailanman nakita sa loob ng 7 taon. Si Avery ay naglalakad ng may taas noo. Ang bawat hakbang ay puno ng grasya at kapangyarihan. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang booktran na dala ng mga tauhan ni Derek sa likuran niya. Isang canvas na natatakpan ng itim na tela, ngunit naglalabas ng isang enerhiyang tila kuryente sa buong silid. Avery? Bulong ni Nolan. Ang kanyang boses ay puno ng hindi maipaliwanag na takot at paghanga. Hindi siya pinansin ni Avery. Nilagpasan niya ang kanyang dating asawa nang hindi man lang ito sinusulyapan. Tila ba isa lamang itong estranghero sa kanyang daan. Tumigil siya sa gitna ng stage, sa harap ng lahat ng mga kolektor at kritiko ng sining. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Avery. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang anino ng isang Cole. Ngunit ngayong gabi, ipapakita ko sa inyo ang mangyayari kapag ang anino ay napagod ng manahimik. Hinawakan ni Avery ang dulo ng itim na tela na nagtatakip sa kanyang obra. Sa kabilang dako, nakita niya si Sasha na namumutmutla at pilit na itinatago ang kanyang nanginginig na mga kamay. Isang mabilis na hila ang ginawa ni Avery at ang tela ay bumagsak sa sahig. Isang sabay-sabay na singhap ang narinig mula sa madla. Ang booktran ay hindi lamang sining. Ito ay isang pagsabog ng emosyon na tila humihigop sa hininga ng sino mang tumitingin. Ngunit hindi lang iyon ang naging sanhi ng gulat ng lahat. Sa gilid ng booktran, may isang maliit na frame na naglalaman ng isang screenshot, isang larawan ng isang aninong nagbubuhos ng tinta sa gabi. Ang mukha ni Sasha ay lumitaw sa screen ng malaking projector sa likuran ni Avery. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing bigat ng isang hatol. Ano ang gagawin ni Nolan ngayong ang kanyang perpektong kapareha ay nabuking sa harap ng pinakamataas na lipunan? At paano tatanggapin ni Avery ang tagumpay na ito sa gitna ng mga matang puno ng paghatol? Kasalanan mo ito. Ikaw ang sumira sa lahat. Ang desperadong hiyaw ni Sasha ay pumunit sa nakabibinging katahimikan ng bulwagan. Ang kanyang tinig, na dati puno ng tamis at landi, ay naging matinis at gasgas. Isang tunog ng isang taong unti-unti nang nilalamon ng sarili niyang hukay. Nakatayo si Avery sa gitna ng stage. Ang kanyang puting bestida na may mga mantsa ng sining ay tila isang baluti ng katotohanan. Tiningnan niya si Sasha nang may halong awa at pagkadiri. Hindi niya kailangang sumigaw. Ang bawat pixel sa malaking projector sa kanyang likuran ay nagsasalita na para sa kanya. Ang larawan ni Sasha na may hawak na bote ng tinta at may ngising demonyo habang binubuhos ito sa obra ni Avery ay nananatiling nakapako sa paningin ng lahat. Ang mga bulungan ng mga elitista ay tila mga bubuyog na nagkakagulo. Ang hiya na dati kinatatakutan ni Avery ay lumipat na ngayon sa mga taong naging dahilan ng kanyang pagdurusa. Nolan, tell them she's lying.
Pinapalabas lang niya ito para magmukha siyang biktima. Pilit na hinahila ni Sasha ang braso ni Nolan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling Amerikana ng lalaki. Ngunit si Nolan ay nanatiling estatwa. Ang kanyang mukha, na dati puno ng kayabangan, ay maputla na ngayon gaya ng isang bangkay. Hindi niya kayang tingnan si Sasha. Hindi niya rin kayang tingnan ang mga kaibigan niyang negosyante na ngayoy tinitingnan siya ng may pangungutya. Ngunit higit sa lahat, hindi niya kayang salubungin ang mga mata ni Avery. Dahan-dahang bumaba si Avery mula sa stage. Ang bawat hakbang niya sa pulang carpet ay may bigat ng 7 taon ng pagtitiis. Tumigil siya sa tapat ni Nolan. Ito ba ang flavor na sinasabi mo, Nolan? Mahinang tanong ni Avery, sapat na para marinig lamang ng lalaki. Ang pagnanakaw ng sining, ang pagsisinungaling, at ang paggamit ng isang babaeng kayang pumatay ng pangarap para lang sa sarili niyang kapakanan. Avery? Pag-usapan natin ito, hindi dito. Bulong ni Nolan, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na tuluyang masira ang kanyang reputasyon. Wala na tayong dapat pag-usapan. Malamig na tugon ni Avery. Tinalikuran niya si Nolan at humarap sa auctioneer ng gala. Ang book trunk na ito, ang paglaya ng anino, ay hindi para sa pansariling kita. Ang bawat sentimong kikitain nito ay mapupunta sa foundation para sa mga biktima ng domestic abuse at manipulation. Dahil walang sino man ang dapat maging anino sa sarili nilang buhay. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Ang mga bid ay nagsimulang tumaas. 5 milyon, 10 milyon, 15 milyon. Ang sining ni Avery, na dati tinatawag ni Nolan na basura, ay naging pinakamahalagang bagay sa loob ng silid. Sa kabilang panig, nakita ni Avery si Doña Imelda. Nakakarating lang. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at galit. Akmang lalapit ang matanda para muling hiyain si Avery, ngunit hinarang siya ng mga security guard ni Derek. Hindi na kayo welcome dito, Doña Imelda. Ani Derek na lumitaw sa tabi ni Avery. Ang pamilya niyo ay tapos na sa gabi na ito. Nang matapos ang auction sa halagang 20 milyong piso, isang matandang lalaki na kilalang pinakamayamang kolektor sa bansa ang lumapit kay Avery. Hawak nito ang isang lumang dokumento na may selyo ng bangko. Ija, matagal ko nang itinatago ito. Hinintay ko lang na maging matatag ka. Wika ng matanda. Ang utang ng tatay mo sa mga coal, hindi kailanman naging utang. Si Nolan ang nagnakaw ng pondo mula sa kumpanya ng tatay mo noong siya ay nagkasakit at pinalabas niyang utang iyon para makuha kanya. Tila tumigil ang mundo ni Avery. Ang hangin sa kanyang paligid ay naging kasing lamig ng yelo. Ang lalaking pinasalamatan niya, ang lalaking pinagsilbihan niya dahil sa utang na loob, ay ang lalaki ring pumatay sa kanyang ama sa pamamagitan ng stress at pagnanakaw. Lumingon si Avery kay Nolan na sa sandaling iyon ay sinusubukan ng tumakas palabas ng bulwagan. Ngunit sa pintuan, hindi kalayaan ang naghihintay sa kanya. Ang mga unipormadong pulis ay nakatayo doon. May dalang warrant of arrest para sa malaking kaso ng estafa at falsification of documents. Nolan's knees buckled. Napaluhod siya sa gitna ng maraming tao. Ang kanyang mamahaling buhay ay dahan-dahang naglalaho. Tumingin siya kay Avery. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Avery, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Ang kanyang hiyaw ay umalingaw-ngaw habang kinakaladkad siya palabas. Nanatiling nakatayo si Avery sa gitna ng liwanag. Hindi niya naramdaman ang saya ng paghihiganti. Ang naramdaman niya ay ang huling piraso ng kanyang kadena na tuluyang naputol. Ngunit habang tinitingnan niya ang papalayong anino ni Nolan, isang itim na envelope ang iniwan ng isa sa mga pulis sa kamay ni Derek. Ano yan? Tanong ni Avery. Binuksan ni Derek ang envelope at ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Tumingin siya kay Avery nang may matinding pag-aalala. Avery? Ang kaso laban kay Nolan. May isang pangalan na lumitaw bilang kasabwat niya sa pagnanakaw sa tatay mo 10 taon na ang nakalilipas. Sino?
Tanong ni Avery. Ang kanyang puso ay muling kinakabahan. Ipinakita ni Derek ang pangalan sa dokumento. Ito ay hindi si Sasha, hindi rin si Doña Imelda. Ito ay ang pangalan ng taong pinakapinagkakatiwalaan ni Avery sa buong buhay niya bago siya ikasal. Isang katotohanang mas masakit pa sa lahat ng sampal ni Nolan. Hindi ko ginusto yon, Avery. Ginawa ko lang ang kailangan para mabuhay tayo sa gitna ng kahirapan. Ang mga salitang ito na nagmula sa bibig ni Tita Perla ay tila mga lason na dahan-dahang pumatay sa natitirang tiwala sa puso ni Avery. Nakatayo si Avery sa loob ng maliit at lumang bahay ni Tita Perla, ang babaeng kapatid ng kanyang ama, ang tanging kamag-anak na itinuring niyang sandigan matapos mawala ang kanyang mga magulang. Hawak ni Avery ang itim na dokumento mula sa envelope. Ang pangalang Perla Cole Espiritu ay malinaw na nakasulat doon bilang tumanggap ng komisyon mula kay Nolan. 10 taon na ang nakalilipas. Ang paligid ay puno ng amoy ng luma at maamag na papel. Ang isang bumbilya sa kisame ay dahan-dahang kumukurap-kurap, lumilikha ng mga aninong tila sumasayaw sa mukha ni Tita Perla na ngayoy puno ng takot at pagsisisi. Tita, pinagkatiwalaan kayo ni Papa. Mahinang wika ni Avery. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Habang mabilis na tumitibok ang puso ni Papa sa kaba dahil nawawala ang pera ng kumpanya, habang umiiyak ako dahil wala tayong pambayad sa ospital. Kasabot kayo ni Nolan. Napaluhod ang matanda. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng bestida ni Avery. Nabaon tayo sa utang, Avery. Nolan promised me na kung tutulungan ko siyang makuha ang mga pirma ng tatay mo, aalagaan ka niya. He promised you a life of luxury. Akala ko, ginagawa ko ang tama para sa kinabukasan mo. Ang tama? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Avery. Ibinenta niyo ako, tita. Ibinenta niyo ang kapatid niyo sa isang demonyo para sa pera. 7 taon akong naging alipin sa bahay na yon. 7 taon kong pinasalamatan ang taong pumatay sa tatay ko dahil akala ko ay sinasagip niya tayo. Ramdam ni Avery ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat alaala ng pagkalinga ni Tita Perla sa kanya noong siya ay bata pa. Ang pagluluto ng sopas kapag siya ay may sakit, ang pag-aayos ng kanyang buhok, ay tila mga maruming mantsa na ngayon sa kanyang isipan. Ang utang na loob na itinanim sa kanya ay isang malaking kasinungalingan. Umalis na kayo. Malamig na utos ni Avery. Tinalikuran niya ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang dilim ng gabi ay tila walang katapusan. Avery, anak, patawarin mo ako. Ang hagulgol ni Tita Perla ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Isang tunog ng paghingi ng tawad na huli na para pakinggan. Lumabas si Avery ng bahay nang hindi lumilingon. Sa labas, naghihintay si Derek sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na tila hindi maabot ni Avery. Nalaman mo na ang lahat? Mahinahong tanong ni Derek. Tumango si Avery. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. Ang pagod ng 7 taon at ng gabing ito ay tila sabay-sabay na sumusugod sa kanya. Lahat ng taong minahal ko, lahat sila ay may presyo, maliban kay Papa. Lumapit si Derek at dahan-dahang inilagay ang kanyang Amerikana sa mga balikat ni Avery. Ang init nito ay hindi sapat para pawiin ang lamig sa kanyang puso. Ngunit ang presensya ng lalaki ay tila isang angkla sa gitna ng malakas na alon. Hindi lahat, Avery, bulong ni Derek. May mga taong nananatili dahil sa halaga mo, hindi dahil sa pakinabang mo. Sumakay sila sa sasakyan at dahan-dahang lumayo sa lugar na yon. Ngunit habang binabagtas nila ang madilim na kalsada, ang cellphone ni Avery ay biglang umilaw. Isang tawag mula sa kulungan
mula kay Nolan. Dahil sa pagtataka, sinagot ni Avery ang tawag. Ang boses ni Nolan ay hindi na puno ng kayabangan. Ito ay nanginginig, desperado, at puno ng takot. Avery, makinig ka sa akin. Huwag kang magtitiwala kay Derek. Akala mo ba ay nahanap ka niya nang nagkataon lang sa ulan? Tanungin mo siya. Tanungin mo siya kung sino ang nagbayad sa kanya para itago ang booktran mo 10 taon na ang nakalilipas. Magtanong ka, Avery, bago ka tuluyang mabulag ng bago mong tagapagligtas. Nabitawan ni Avery ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ng sasakyan ay tila isang pagsabog sa kanyang pandinig. Lumingon siya kay Derek na nananatiling tahimik at nakatitig sa kalsada. Ang anino ng duda ay muling nagsimulang gumapang sa puso ni Avery. Sino nga ba talaga si Derek? Isang anghel na ipinadala ng kanyang ama? O isa pang manlalaro sa masalimuot na buhay na kinasadlakan ni Avery? Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng makina at ang ritmikong paghampas ng wipers sa salamin na tila isang metronome na nagbibilang ng bawat segundo ng pagdududa sa puso ni Avery. Nakatitig si Avery sa madilim na kalsada, ngunit ang kanyang isipan ay bumabalik sa boses ni Nolan sa telepono. Ang bawat salita nito ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Lumingon siya kay Derek na ang mukha ay bahagyang naiilawan ng mga dumaraang poste ng ilaw. Ang panga nito ay matigas at ang kanyang mga kamay sa manibela ay tila mas mahigpit kaysa sa dati. Derek, itigil mo ang sasakyan, mahinang utos ni Avery. Ang kanyang boses ay walang emosyon, kasing lamig ng hanging nagmumula sa aircon. Dahan-dahang itinabi ni Derek ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng highway. Pinatay niya ang makina at ang biglaang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa kanila. Ang tunog ng mga patak ng ulan sa bubong ng sasakyan ay tila maliliit na tambol na nagbibigay ng babala. Totoo ba? Tanong ni Avery habang nananatiling nakatingin sa harap. Binayaran ka ba ni Nolan 10 taon na ang nakalilipas para itago ang booktran ko? Para siguraduhing wala akong ibang mapupuntahan kundi ang tulong niya? Huminga ng malalim si Derek. Isang mahabang buntong hininga na puno ng pagod at isang lihim na matagal nang ikinulong. Dahan-dahan siyang humarap kay Avery. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng sakit na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Hindi ako binayaran ni Nolan para itago ang sining mo, Avery. Binayaran ko ang gallery ni Nolan para hindi niya tuluyang sunugin ang booktran mo. Paliwanag ni Derek. Ang kanyang tinig ay gumaralgal. 10 taon na ang nakalilipas. Nalaman ko ang plano ni Nolan. Gusto niyang burahin ang lahat ng pagkakakilanlan mo para maging sunod-sunuran ka sa kanya. Noong nalaman kong ibebenta niya ang paglubog ng araw sa isang junk shop para lang hiyain ang tatay mo, ginamit ko ang lahat ng ipon ko para makuha iyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Humarap na si Avery sa kanya. Ang mga luha ay muling nagsisimulang mamuo. Bakit hinayaan mong maniwala ako na wala na ang lahat? Bakit mo hinayaang magdusa ako sa loob ng 7 taon? Dahil wala akong kapangyarihan laban sa mga Cole noon, Avery. Ang hiyaw ni Derek ay puno ng desperasyon. Isang batang pintor lang ako na walang pangalan. Kung lumapit ako sa iyo noon, mas lalo ka lang pahihirapan ni Nolan. Itinago ko ang booktran mo, hindi para nakawin ito, kundi para magsilbing ebidensya balang araw. Para sa sandaling handa ka ng lumaban, mayroon kang babalikan. Dahan-dahang inabot ni Derek ang compartment ng sasakyan at inilabas ang isang lumang notebook. Ito ang journal ni Mang Tomas, ang tatay ni Avery. Ang mga pahina nito ay kupas na, ngunit sa huling bahagi ay may isang sulat na hindi pa nababasa ni Avery. Avery, ang aking munting ibon, kung binabasa mo ito,
Ibig sabihin ay nahanap ka na ni Derek. Siya ang tanging taong naniwala sa sining mo noong ang lahat ay nakatingin lang sa pera. Pinagkatiwala ko sa kanya ang iyong kinabukasan dahil alam kong ang puso niya ay kasing tapat ng iyong mga kulay. Napahikbi si Avery habang yakap ang journal ng kanyang ama. Ang bawat pagdududa ay tila mga yelong natutunaw sa ilalim ng init ng katotohanan. Si Derek ay hindi kasabwat. Siya ang lihim na tagapangalaga na ipinadala ng kanyang ama mula sa hukay. Patawarin mo ako, Avery. Patawad kung kinailangan mong maghintay ng ganito katagal, bulong ni Derek habang dahan-dahang hinahawakan ang likod ng ulo ni Avery. Inilalapit ito sa kanyang balikat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Avery ang tunay na kapayapaan. Ang mist of distrust ay napalitan ng isang malinaw na liwanag. Ngunit habang sila ay magkayakap, ang radyo ng sasakyan ay biglang naglabas ng isang news flash. Isang malaking sunog ang kasalukuyang nagaganap sa Cole Heritage Museum. Ayon sa mga saksi, nagsimula ang apoy sa basement kung saan nakatago ang mga mahahalagang dokumento at obra. Ang suspek ay pinaniniwalaang si Sasha, ang dating karelasyon ni Nolan Cole, na huling nakitang tumatakas mula sa lugar. Nanlaki ang mga mata ni Avery. Ang museum na yon. Doon nakalagay ang lahat ng ebidensya laban kay Doña Imelda at ang mga natitirang ari-arian na dapat ay para sa mga biktima ng pang-aabuso. Hindi kailangang mailigtas ang mga dokumento. Sigaw ni Avery. Mabilis na pinaandar ni Derek ang sasakyan. Ang mga gulong ay marahas na kumaskas sa basang kalsada. Ngunit habang papalapit sila sa naglalakihang apoy, isang itim na sasakyan ang biglang humarang sa kanilang daan. Mula rito ay lumabas si Doña Imelda. Ang kanyang muka ay puno ng isang baliw na ngiti, habang hawak ang isang sulo. Kung hindi mapapasa akin ang pangalang Cole, walang makikinabang dito, Avery. Sisiguraduhin kong maglalaho ka kasama ng lahat ng mga pangarap mo. Ang apoy ay mabilis na kumakalat at sa gitna ng usok at init, kailangang pumili ni Avery ang kanyang kaligtasan o ang katarungang 7 taon niyang ipinaglaban. Ang apoy na ito ay hindi lang sumusunog sa gusali, Avery. Sinusunog nito ang bawat bakas ng kadiliman na ipinatong niyo sa buhay ko. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman nagiging abo. Ang boses ni Avery ay matatag. Tila hindi natitinag ng init ng naglalakihang apoy na dahan-dahang lumalamon sa Cole Heritage Museum. Ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanyang mga mata, nagbibigay ng isang anyo na tila isang mandirigmang hindi na marunong matakot. Sa harap niya, si Doña Imelda ay tila isang anino ng kanyang dating marangyang pagkatao. Ang buhok ng matanda ay magulo at ang kanyang mamahaling alahas ay tila nawalan na ng kislap sa gitna ng usok. Walang halaga ang katotohanan kung wala kang mapatunayan, Avery. Ang hiyaw ni Doña Imelda habang dahan-dahang iwinawasiwas ang sulo. Ang bawat salita niya ay may kasamang hiningang puno ng pagkamuhi. Ang museum na ito ang aking buhay. Ang pangalang Cole ang aking dangal. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong kasama kitang maglalaho sa impyernong ito. Ramdam ni Avery ang hapdi ng usok sa kanyang mga mata at ang init na tila humihigop sa hangin sa kanyang paligid. Ang tunog ng bawat kahoy na dahan-dahang nagiging uling at ang mga bintanang nagbibitak dahil sa tindi ng init ay tila isang musika ng pagkagunaw. Ngunit sa likod ng malalaking pintuan ng museum, alam ni Avery na nandoon ang huling dokumento, ang original na titulo ng lupa ng kanyang ama at ang mga listahan ng mga biktima ng pagnanakaw ni Nolan. Avery, huwag! Masyado nang mapanganib! Ang sigaw ni Derek habang pilit na hinahawakan ang braso ni Avery. Ang kanyang muka ay puno ng uling at pawis. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Kailangan ko itong gawin, Derek. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga taong ninakawan nila ng kinabukasan.
Tugon ni Avery. Sa isang mabilis na pagkilos, nakawala siya sa pagkakahawak ni Derek at tumakbo patungo sa naglalagablab na pasukan. Sa loob, ang paligid ay tila isang pugon. Ang mga buktran na dati maingat na inaalagaan ay dahan-dahang natutunaw. Ang mga kulay ay humahalo sa itim na usok. Ang bawat hakbang ni Avery sa mainit na sahig ay tila isang pagsubok sa kanyang pananampalataya. Nakita niya ang vault sa dulo ng pasilyo. Ang pintuan nito ay bahagyang nakabukas dahil sa pagmamadali ni Sasha na tumakas kanina. Nang maabot ni Avery ang vault, mabilis niyang kinuha ang folder na kulay asul. Ngunit bago siya makatalikod, isang malakas na pagguho ng kisame ang humarang sa kanyang daan. Ang mga nagniningas na poste ay bumagsak sa kanyang harap, lumilikha ng isang pader ng apoy. Avery! Ang boses ni Derek ay umalingaw-ngaw mula sa labas. Puno ng desperasyon. Napaubo si Avery. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Napaluhod siya, yakap ang folder sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang hirap sa paghinga, naalala niya ang kanyang ama. Naalala niya ang bawat gabing nangarap silang dalawa ng isang mundong puno ng kulay. Isang pamilyar na bango ang biglang humaplos sa kanyang pandama sa gitna ng amoy ng sunog. Ang amoy ng sampagwita. Ito ang paboritong bulaklak ng kanyang ina. Tila may isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang tabi, nagtuturo sa kanya ng isang maliit na lagusan sa gilid ng vault na hindi pa naaabot ng apoy. Gamit ang kanyang huling lakas, gumapang si Avery patungo sa lagusang yon. Ang bawat paggalaw ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang mga kamay na nabanli ng init, ngunit hindi siya tumigil. Nang makalabas siya sa likurang bahagi ng museum, bumagsak siya sa damuhan, humihingal at puno ng uling. Sinalubong siya ni Derek, na agad siyang binuhat palayo sa gusaling anumang oras ay tuluyan ng guguho. Mula sa malayo, nakita nila ang pagdating ng mga bumbero at pulis. At doon, sa gilid ng kalsada, nakita nila si Doña Imelda na nakaposas na habang tulala itong nakatingin sa kanyang nasusunog na imperyo. Ang karma ay hindi isang mabilis na kidlat. Ito ay isang apoy na dahan-dahang uubos sa lahat ng iyong itinayo sa kasinungalingan. Ligtas na tayo, Avery. Tapos na, bulong ni Derek habang maingat na pinupunasan ng uling sa mukha ni Avery. Ngunit habang binubuksan ni Avery ang folder para masigurong ligtas ang mga papel, isang maliit na susi ang nahulog mula rito. Isang susing may nakasabit na luma at kalawanging tag. Ang nakasulat doon ay hindi isang numero ng bank account o titulo. Ang nakasulat ay, "Ang lihim na hardin ni Tomas," sa likod ng lumang studio. Napatingin si Avery kay Derek. Ang paglalakbay na ito ay hindi pa natatapos sa pagkapanalo sa korte. May isang huling regalo ang kanyang ama na matagal nang naghihintay na matuklasan. Ngunit sa likod ng susing ito, may isa pang panganib na naghihintay. Si Sasha na siyang nagsimula ng apoy ay wala pa rin sa mga kamay ng awtoridad. Nasaan ang babaeng handang sumira sa lahat para lamang hindi makuha ni Avery ang tagumpay? Kaso, ang bawat bakas ng dumi sa aking mga kamay ay paalala ng bawat taong sinubukan akong ilibing, ngunit hindi nila alam na ako ay isang binhi. Ang boses ni Avery ay mahinahon, ngunit may lalim ng isang taong nakatawid na sa kabilang dako ng dagat ng pait. Nakatayo siya sa harap ng isang lumang pintuan sa likod ng kanyang dating studio, ang studio kung saan siya lumaki bago siya naging asawa ni Nolan. Ang paligid ay balot ng mga gumagapang na baging at mga tuyong dahon. Tila ang kalikasan mismo ang sumubok na itago ang lugar na ito mula sa malupit na mundo. Hawak ni Avery ang susing nakuha niya mula sa nasunog na museum. Ang kalawang nito ay kumapit sa kanyang mga daliri. Isang malamig na metal na tila may dalang mga bulong mula sa nakaraan. Sa tabi niya, nananatiling anino si Derek. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng lakas sa bawat paghinga ni Avery.
Handa ka na bang buksan ang huling pahina? Tanong ni Derek. Ang kanyang tinig ay tila isang haplos sa gitna ng katahimikan ng madaling araw. Dahan-dahang ipinasok ni Avery ang susi. Ang tunog ng mekanismo ng kandado na dahan-dahang bumubukas pagkatapos ng 10 taon ay tila isang paghinga ng malalim mula sa kailaliman ng lupa. Nang bumukas ang pinto, hindi alikabok ang sumalubong sa kanya, kundi ang amoy ng tuyong langis, kahoy, at ang matamis na halimuyak ng mga tuyong bulaklak ng sampagita. Hindi ito isang ordinaryong silid. Ito ay isang hardin ng sining. Ang bubong ay gawa sa salamin. Hinahayaan ang mahinang liwanag ng bukang liwayway na tumama sa 12-dosenang mga canvas na nakatago doon. Ang bawat baktran ay hindi gawa ni Avery, kundi gawa ng kanyang ama, si Mang Tomas. Napantig ang puso ni Avery nang makita niya ang pinakamalaking booktran sa gitna. Ito ay isang larawan ng isang batang babae na may hawak na sea brush at sa kanyang likuran ay ang isang malawak at makulay na mundo. Sa ibaba nito, may nakasulat na mensahe. Para sa aking Avery, ang sining mo ang magpapalaya sa ating pangalan. Huwag kang maging anino ni sino man. Alam ni Papa. Alam niyang darating ang araw na ito. Hikbi ni Avery. Napaluhod siya sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahawak sa canvas. Ang bawat guhit ng kanyang ama ay tila isang yakap na matagal niyang hinanap sa piling ng mga coal ngunit hindi niya nahanap. Ngunit ang katahimikan ng silid ay biglang nabasag ng tunog ng isang mabilis na paghinga mula sa madilim na sulok. Isang figura ang dahan-dahang lumabas mula sa likod ng mga nakatambak na gamit. Si Sasha. Ang kanyang pulang bestida ay punit-punit na at puno ng mantsa ng abo at putik. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng desperasyon at isang uri ng kabaliwan. May hawak siyang isang maliit na patalim. Ang bakal nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng umaga. Akala mo ba ay mananalo ka, Avery? Ang boses ni Sasha ay tila isang gasgas na plaka. Nawala sa akin ang lahat. Nawala sa akin si Nolan, ang pera, ang lahat ng pinaghirapan ko. Kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin kong wala ka ring babalikang sining. Akmang susugod si Sasha patungo sa book tranche ng ama ni Avery. Ngunit sa isang mabilis na pagkilos, humarang si Avery. Hindi siya natakot. Hindi siya umatras. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sasha. Mga matang puno ng puot. Sasha, itigil mo na ito. Mahinang wika ni Avery. Ang sining na ito ay hindi mapapatay ng apoy o ng kutsilyo. Ang galit mo, ang tunay na sumusunog sa'yo, hindi ako. Anong alam mo? Hiyaw ni Sasha habang pilit na iwinawasiwas ang patalim. Lahat kayo. Kinamumuhian ko kayo. Ngunit bago pa man makalapit si Sasha, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw sa labas ng studio. Ang mga asul at pulang ilaw ay sumilip sa mga bintana. Tila mga mata ng katarungang sa wakas ay dumating na. Napabitaw si Sasha sa kanyang patalim. Ang tunog ng bakal na bumagsak sa sahig ay tila hudyat ng kanyang huling pagsuko. Napaupo siya sa sahig, humahagulgol ng walang tigil, habang ang mga awtoridad ay dahan-dahang pumapasok sa silid. Nang mailabas na si Sasha, muling bumalik ang katahimikan sa hardin. Lumapit si Derek kay Avery at dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat. Wala na ang mga anino, Avery. Ang lahat ng kumuha sa kulay mo ay wala na. Bulong ni Derek. Tumingin si Avery sa kanyang mga kamay. Wala na ang mga mantsa ng tinta. Wala na ang panginginig. Tumingala siya sa langit na dahan-dahang nagiging asul at ginto sa pagdating ng bagong umaga. Ang kanyang puso ay tila isang canvas na muling naging malinis, handa na para sa mga bagong kulay na hindi na ididikta ng utang na loob o takot. Derek, handa na akong magsimula ulit. Wika ni Avery nang may ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Isang huling katanungan,
ang nanatili sa isipan ni Avery habang nililisan nila ang lumang studio. Saan nga ba patungo ang isang pusong natuto nang lumipad pagkatapos ng 7 taong pagkakakulong? At ang pag-ibig ba na dahan-dahang namumukadkad sa pagitan nila ni Derek ay isang bagong sining na handa na niyang ipinta? 1 taon na ang nakalilipas mula nang ang huling bakas ng itim na tinta ay mabura sa mga kamay ni Avery. Ngayon, ang hangin na kanyang nilalanghap ay hindi na amoy alikabok ng pagsasakripisyo, kundi ang sariwang samyo ng dagat at ang bango ng bagong pinturang langis. Nakatayo si Avery sa loob ng kanyang sariling gallery sa tabing dagat ng Batangas. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang humahalik sa kanyang balat, nagbibigay ng isang ningning na hindi kayang ibigay ng anumang mamahaling alahas ng mga coal. Sa mga pader ng gallery, ang kanyang mga obra ay nakasabit ng may dangal, hindi na bilang anino, kundi bilang ang bituin ng sarili niyang kwento. Nabalitaan niya ang kinahinatnan ng mga taong sumira sa kanyang nakaraan. Si Nolan ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa kulungan. Ang kanyang dating marangyang pangalan ay naging kasing kahulugan na lamang ng kahihiyan. Si Sasha, matapos ang insidente sa museum, ay dinala sa isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip. Habang si Doña Imelda ay namumuhay na ngayon nang mag-isa sa isang maliit na apartment, malayo sa karangyaan at kapangyarihang dati kanyang ipinagmamalaki. Ngunit para kay Avery, ang mga balitang ito ay hindi na nagdudulot ng galit. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang marating ang puntong wala na silang puwang sa iyong isipan. Ang lalalim ng iniisip mo, Avery, baka malunod ang mga kulay mo sa dagat. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Lumingon si Avery at nakita si Derek na naglalakad patungo sa kanya. May dalang 2 baso ng malamig na tsa. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kagaanan at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok kay Avery ng may tapat na paghanga. Hindi naman, Derek. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ng babaeng natagpuan mo sa ulan noon. Sagot ni Avery habang tinatanggap ang tsa. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagtagpo. Isang simpleng haplos na nagpadaloy ng init sa kanyang puso. Inisip ko rin kung napatawad ko na ba talaga ang lahat. At? Tanong ni Derek, habang nakatingin sa abot-tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Napatawad ko na ang sarili ko, Derek. Iyon ang pinakamahalaga. Muling wika ni Avery. Napatawad ko ang sarili ko sa 7 taon na hinayaan kong maging anino ako. At sa pagpapatawad na iyon, nakita ko ang aking kalayaan. Lumapit si Derek at dahan-dahang inakbayan si Avery. Hindi ito isang akbay ng pagmamay-ari, kundi isang akbay ng suporta at paggalang. You were never a shadow, Avery. You were always the light. Hindi mo lang nakikita dahil nakatingin ka sa maling direksyon. Tumingin si Avery sa isang maliit na buktran sa sulok. Isang larawan ng isang susing ginto na nakapatong sa isang tumpok ng mga makukulay na bulaklak. Ito ang simbolo ng kanyang paglalakbay. Ang buhay ay tila isang malaking canvas. Minsan, ang ibang tao ang humahawak ng brush at sinusubukang lagyan ito ng itim na kulay. Ngunit sa huli, tayo pa rin ang may-ari ng palette. Ang bawat sugat, bawat luha, at bawat pagkakamali ay mga kulay lamang na bumubuo sa isang mas malalim at mas magandang obra maestra. Handa ka na bang buksan ang gallery? Tanong ni Derek. Handa na, nakangiting sagot ni Avery. Habang dahan-dahang bumubukas ang mga pinto ng gallery para sa mga bisita, ang liwanag ng umaga ay tuluyang pumasok sa loob, binubura ang bawat natitirang anino. Si Avery Cole ay hindi na ang babaeng nawawala. Siya na ang babaeng nahanap ang sarili sa gitna ng bawat hagod ng kanyang buhay. At sa pagkakataong ito, ang bawat kulay na kanyang gagamitin
ay hindi na maglalaho kailanman.